Nako, magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga mga karibin natin. Nako po, na-set up na. Eto na, nag-leak, stop ni BBM, kumanta na. Aba, video ni Tamba kumalat na sa Saldico. Huli sa video. Nako, nabulabog na. Yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nag-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, sabi po dito sa Manila Standard, House Leaders Islam Leveste for unparliamentary behavior. Tingnan nyo yan. Dinali na naman ng mga House Leaders itong si Congressman Leveste. Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito mga kaubayan, House leaders branded Batangas Representative Leandro Ligarda Leveste's privilege speech as unparliamentary, reckless and offensive after he sweepingly accused members of the House of Representative of vote buying in 2025 election without presenting evidence. Ayan mga kaubayan, wala daw ebidensya si Congressman Leveste. Pero ito lang ang masasabi ko, hindi po kasi nagsasalita yan no? Si Congressman Leveste hindi po yan nagsasalita mga kaubayan ng hindi po siya hindi nang walang ebidensya. Palagi pong may ebidensya yang si Congressman Leveste mga karibin natin, di ba? Sabi pa po dito mga karibin natin ng ating mga kaubayan sa komento, House of Representatives. Anyway, pag nagsasalita ka ng totoo, no? Pag ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, talagang itong mga Batikano, itong mga matatandang kongresista, di ba? Talagang pumapalag dito po sa mga batang kongresista kasi matatapang po Tulad po ni Congressman Leveste at itong si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. Ito po, sabi po dito, exposing corruption is not unparliamentary. Correct. Palakpakan po natin, no? Ini-expose lang kayo ni Congressman Leveste. Kung ganun pala mga kaubayan, labag pala sa batas ang mag-expose ng mga corruption mga karibin natin, no? Kasi sa panahon ngayon, mas papaboran ka pa ng mga hinayupak ng mga tunggristang ito kung ikaw ay magnanakaw. Pero pag ikaw po ay mag-expose, no? Pag ikaw po ay mag-expose ng mga korupsyon, talagang masama po yan para sa kanila. Nako po, ito pa po ang komento dito, magnakaw ang standard na behavior sa Congress. Kaya tama, magnakaw daw ang standard na behavior sa Kongreso. Nako, yan na ba ang bago ngayon mga kaubayan? Pilit talaga nilang pinatatahimik, no? Itong si Congressman Leandro Leveste mga kaubayan. Maging si Congressman Kiko Barsaga ay ganun din po ang kanilang ginagawa mga kaubayan. Sabi po dito again, and it's not political, then it's personal. I can't wait 2028. Ayan mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin sa patuloy pong panggigipit ng House of Representatives dito po kay Congressman Leandro Leveste mga kababayan? Just comment down below at eto mga kababayan, ito pong mga congressman. Sabi po kasi dito mga kababayan sa balita dito po sa Masang Pilipino mga karibin natin, sabi po dito teka lang, ito. Sabi po dito ilang kongresista nakakatanggap na umano ng mga pagbabanta dahil sa impeachment ni VP Sara. Aba, dapat lang talaga mga kaubayan kasi dalawa daw ito po yung balita mga kaubayan. Sabi po dito, dalawa daw no? Ilang kongresista nakatanggap na umano ng pagbabanta dahil sa impeachment ni VP Sara. Aba, pero ito may twist with a twist. Habang umiinit ang usapin kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, umabot na umano sa puntong may ilang mambabatas na nakatanggap ng pagbabanta dahil sa kanilang magiging paninindigan. Ayan.
Depende pala yun sa paninindigan nila ang pagbabanta mga kababayan. O una, sino daw po ang nagbabanta? Ha? Ayon po dito kay Bacolod City Representative Albi Binetes, hindi lamang mga pabor sa impeachment ang pinupuntirya kung di maging ang mga tutol dito. Ha? Okay. Ipinakita umano nito kung gaano kaigting at kahati ang opinyon ng publiko sa issue. And every side, sabi niya, may mga threats din, di ba? I think if you vote yes, there is also a threat. Ani Binetes. Sa kabila nito, nanindigan si Binetes na dapat manaig ang konsensya ng bawat kongresista sa pagboto. Ano ba ang pagbabanta? Kung ikaw ay boboto ng yes, may pagbabanta? Ano ang pagbabanta? Taong bayan ang magbabanta sa inyo. Kasi palapit na po ang 2028 mga kababayan. Pero kapag ikaw naman ay bumoto ng no, may pagbabanta ba pag bumoto ka ng no? Yes, di ba? Kasi nga, yung budget nyo naman, or di kaya yung sabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan, nakakasuhan ka. Kapag hindi ka po bumoto ng yes mga kababayan, hahanapan ka ng butas sa ombudsman para lang kasuhan mga kababayan. Yan po ang sabi ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Pag ikaw naman ay bumoto ng yes, lagot ka sa taong bayan kasi ang taong bayan ayaw po ng ma-impeach si BP Sara. So yan mga kababayan, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Arnela, anong klaseng pagbabanta po ba yan from the taong bayan na hindi iboboto sa 2028 pag mag-yes? Correct. Totoo yan. Dikit namin yan sa bato. Kita-kit sa 2028 election or pag babanta sa kasamahan nila sa Congress kung magno sila, walang budget, direction nila. Nako, isang political issues yan. Ayan mga kababayan. Another day, another story, another script, another drama. Point of buwaya. Ayan na mga kababayan. Puro kasi kayo mga buwaya eh. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Puro kadramahan pong nangyayari dito no, sa House of Representatives. Pag bumoto ka, may pagbabanta. Pag hindi ka bumoto, pag bumoto ka, talagang lagot kayo sa taong bayan. Pag hindi ka naman bumoto, lagot ka rin sa mga kasamahan nyo. Diba? Parang ganun lang yun mga kababayan. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadaan na po natin yung video. Pasok Usap-usapan ngayon, set up lang daw ba yung paghuli kay Franco Mabanta o may mas malalim pang laro sa likod nito? Nako po, ikomento nyo dyan kung meron kayong alam. Bakit parang ang bilis ng operasyon pero ang dami namang butas sa kwento? Nako, samantalang marami namang netizen na nagtatanong, ginagamit na ba ng NBI ang kanilang kapangyarihan upang patahimikin ang mga kritiko? Ulitin natin kritiko. Hindi ho lahat ng kritiko ay Duterte supporter. Okay? Bakit parang sunod-sunod ang target sa mga taong maingay laban sa administrasyon na to? Yan ang ating hihimayan. Banateros, himayin natin isa-isa dahil baka mamaya hindi lang ito simpleng balita, kundi laban na ito sa kapangyarihan at katotohanan. Yun. Exciting ang ating programa ngayong araw na ito. Exciting ang ating pag-uusapan ngayon kasi ang lupit ho ng mga nangyayari ho, especially ho doon sa issue ng ano bang kinaugnayan nung nangyari kay Franco Mabanta at dito sa issue ng flood control scandal. Okay? Kasi tandaan niyo, hindi ito simpleng bagay lang. Ako naniniwala ko ito'y parte ng mas malaking grand plan, okay, o mas malaking teorya kung saan inililihis ang taong bayan kung sino talaga ang mastermind. Kasi bigla-bigla na lang naglabas si Lacson na wala daw mastermind. Kasi ngayon, whether you like it or not, people are looking for the mastermind. Hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng yan po ay anuhin natin, isnabin o bali parang baliwala na lang na hindi.
Walang mastermind. Hindi pa pwedeng ganun. Di ba? Hinahanap ng taong bayan yan. Pero ngayon, tila ang focus dito kay Mabanta at yung pangingikil. Ano ba ang nais iparating ng NBI o ng gobyerno sa taong bayan habang etong flood control controversy ay unti-unting nawawala? Anong nais iparating nitong paghuli kay Mabanta? Hindi kasi pwedeng wala lang eh. Meron silang plano. Meron silang nais ipahatid sa taong bayan. Di ba? Ito ba ay set up lang talaga? O baka naman may naglalaglagan? Na hindi natin nakikita, ang nakikita lang natin yung mga panglabas na player. Katulad ni Mabanta, katulad ng mga kasamahan niya. Pero meron talagang nasa likod ng mga pangyayari. Bago tayo mag-usap-usap, meron po akong tanong. Kayo ba'y nakasubscribe na? Ayan, katulad po ni Ted Filon. As a matter of fact, hindi ko lang kasi nagka-copyright po sila Ted Filon kaya hindi ko mailagay dito eh. Ang paliwanag nila dyan, yung nasa ibabaw lang ang totoo. Yun yung pera ng NBI. Hindi daw pera ni Romualdez daw. Yung nasa ilalim, mga fake na money na yun. Yung pinapagawa nila. At yan daw ay napondohan nila yung nasa itaas sa pamamagitan ng confidential funds. At yung nasa baba, mga peke na yun. Yung madaming pera na yan, yung pinapakita, yan. Yan, peke na daw yan. Yung mga nasa taas lang ang totoo. At sabi naman, yan naman din ay parang sinang-ayunan na rin ni Ted Filon. Na sabi niya nga, ginagawa talaga yan sa mga operations. Okay? Ito, pinapaliwanag ko lamang po sa inyo. Kasi sabi ko sa inyo, patas tayo dito eh. Hindi tayo yung bias. Yun yung kanilang paliwanag. Okay? Yun yung ating sinusundan. Kasi nga, sabi nung iba, nagtatanong sila na paano daw ba nakapaglabas ng perang ganyang kalaki. 75 million kung naka-freeze yung account ni Romualdez. So, meron silang lusot. O, given, okay. Lalaki na nangikil umano sa kanya. Sa isang exclusive subdivision sa Pasig, nakipagkita kagabi ang grupo sa nagpakilalang tauhan ni Romualdez. Pagkakuha ng marked money, dito na nagpakilala ang kanilang ka-meet up na ahente pala ng NBI. Arestado ang leader ng grupo na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Ayon sa leader ng grupo, set up ang nangyari. Yeah, it's not true. It's not true. That's it. So hindi kayo nag-extort No. 300 million pesos? No, definitely not. How can we extort when they were the ones who came to us? Ayon sa NBI, nakaraang taon pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ni dating House Speaker. Pero kamakailan lang dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para magreklamo. Alam mo, ito again ito ano lamang po, ito ay mga teorya na nakikita ko. Okay? At base rin sa aking mga nababalitaan. Ikikwento ko sa inyo, ha? Kasi ganito, di ba? Actually, meron naman balita na noon pa. Ewan ko kung totoo. Kasi hindi ko masyado na pinanonood dyan nung may naaamoy na ako sa PGMN. Sa totoo lang, hindi lang ako nagsasalita pero may naaamoy na ako nung una. Sabi ko, nako. Marami kasi dyan na ito talaga si Franco Mabanta, PR talaga ito eh. Okay, PR man talaga to. Tapos nung nagtayo siya ng online na news, may naamoy na ako. Sabi ko, okay, gagamitin ito para sa kanyang kliyente. Kaya hindi ko masyadong sinasakyan yung kanyang mga expose ko, no? Yung expose, lalong-lalo na mahilig mag-expose dyan yung babae nila. Na ngayon, sabi nila, nagsara na ng kanyang account. Or na. Alam mo, dati pa, marami na ako nababalitaan na ang backer daw nitong PGMN ay si Romualdez. Oh, yan ay nababalitaan ko, naririnig ko. Pero syempre, hindi natin binabalita yan dahil sa, kwento-kwento lang ng sa mga inner mga vloggers. So sabi ko, tapos ang sabi nila sa akin, tingnan ko daw yung PGMN, hindi bumabanat kay Romualdez. Bumabanat kay Marcos, pero kay Romualdez hindi bumabanat. Hanggang may narinig nga akong kwento
na nung napasok doon si Attorney Rowena Guanzon, di ba matindi bumira yung kay Romualdez? Sabi daw kwento lang sa akin, ito ay kwento, hindi ko alam kung totoo. Sabi sa akin, pinipigilan daw si Attorney Rowena Guanzon. Tanong niyo sa kanya. So, ibig sabihin nito mga kaubayan, extort me. Ha? Padrama-drama pa kayo dyan mga kaubayan. Tapos, sila rin naman pala may pakana. Diba? Anong ibig sabihin yan? Niloloko na naman po ang tao bayan, mga karibinati. Niloloko na naman po nila. Naku po, talaga mga karibinati na. Ngayon, nung pinipigilan daw siya, eventually, nakita ko parang nawala. Nalipat sa Net25 at saka merong programa sa SMNI. Kasi sa SMNI, ito, I can talk sa Net25 kung ano yung kanilang ano. Pero sa SMNI, walang ganyan. Bumira ka kung gusto mo. Ay kami nga pinapayagan di ba? Ibig sabihin, ang freedom of speech sa SMNI sobrang pinababayaan yan kasi nga yan ikalayaan mo. Even ikaw ay sa totoo lang ang dami na pong demanda ng SMNI dahil sa mga programa nila dahil yung mga host bumabanat. Pero gayon pa man, hinahayaan lang nila yun kasi freedom of speech yun di ba? Kaya nga nung napansin ko na parang nawala si Atty. Rowena Guanzon doon, sabi ko may something nga. Tapos nung narinig ko tong balita na to, since last year pa pala nagkakaroon na daw ng negosasyon. So, kasi ganyan ang style ng mga iba Hindi ko sinabing sila pipitik ng konti, tapos magwa-warning doon doon sa pinipitik niya. Sasabihin, gusto mong tuluyan ka namin? Eto. Ayaw mong tuluyan? Eto. May mga ganyan talaga. Kaya yung mga nagsasabing quote-unquote na setup, sa totoo lang po pasensya na kung medyo magdidisagree ako doon sa iba. Sa tingin ko hindi setup. Sa tingin ko, mas nilaglag. Bakit? Kasi remember, ang context nito remember, si Franco Mabanta, malapit yan kay Marcos. Malapit yan kay Marcos, ang duda ko nga, may basbas ito. Duda ko lang. Okay? Yung kanyang galaw, may basbas. Hindi ko sinasabi kung sino may bumasbas sa kanya. O may mas mataas pa sa kanya. Hindi ko sinasabi kung sino, Pero, that is something na pinag-iisipan ko talaga. May basbas kaya ito, nung nasa taas niya, para kikilan, di umano, allegedly, si Romualdez? Kasi, yung boss niya, kung sino man yun, yung close niya, definitely not the Duterte, okay, ay hinayaan siya, tapos, para makuhaan etong si Romualdez. So yan mga kaubayan, ano po sa tingin nyo? Na-set up ba or talagang plinano talaga itong si Romualdez? Nilaglag ba si Romualdez or something na drama lang po ito nila? Alright, just comment down below mga kaubayan naman po ang inyong opinion. I-comment nyo na po sa baba. Yan mga kaubayan, at huwag din po kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.